Ito po, si BP Sara po nananawagan ng speedy trial. No? Okay. Bakit po nananawagan ng speedy trial si BP Sara? Ayan. Gusto lang sana namin mapabilis yung proseso dahil hindi pwedeng tumatagal yung proseso natin na nag-iisip yung mga tao na ano ba? Totoo ba na may ginawang masama? Hindi ba totoo yung mga akusasyon? So dapat mabilis yung proseso kasi nga 'di ba sa ating constitution nandiyan yung speedy administration. Yan po ang sinabi po ni BP Sara. Oh. Mga pilosopo to po, to po to. Nabuyoy. Mga pilosopo pilosopo po itong mga akbayan. Ang akbayan po, yan po yung pinamumunuan ni Shell Jokno at saka ni Raysa Ontiveros. No? Kasing tatalino po ni Shell Jokno at ni Raysa Ontiveros. Ito po ang sinabi ng kanilang presidente, si Rafaela David. Kung gusto ni Sara ng speedy trial, then show up. Tignan nyo, ang talino, no? Ang talino eh. Kung gusto raw po ng mabilis na trial ni BP Sara, magpakita raw po siya sa impeachment. Ang talino talaga ng mga akbayan. Ito po ang sagot ni BP Sara dyan. Okay. Sa sinabi na dapat magpakita siya. Ayon po sa ating Vice President, ayan, hindi totoo yun. Hindi raw po totoo na magiging mabilis ang trial kung siya po ay magpapakita, sabi ni BP Sara. Hindi totoo yun kasi fully represented ako noong ating defense team at sufficient na meron kang mga abogado doon na nagpa-participate doon sa process. Yun ay para na ring pagdalo ng respondent doon sa impeachment. Hindi po naunawaan yan, BP Sara. Ako na po magpapaliwanag dito sa mga akbayan. Hindi po nila nauunawaan yan. Akala nila, kailangan ka doon sa... Bakit ko ba hawak ako? Kanina ko... Pwede ko naman pala isabit. Parang may papakinig ako sa inyo eh. Teka muna, nalito na rin ako. Kaya ako to hinawakan dahil may ipaparinig ako. Ano ba ipaparinig ko na yun? Ito. Nakalimutan ko na yung tanong sa apology to teachers. Okay. Sinasabi po ni BP Sara at ito hindi kayang unawain to ng mga akbayan eh. Tignan nyo naman yung presidente nila, ang galing mag-isip. Si Raysa Ontiveros. Paano maunawaan ng mga member yung mismong leader hindi maunawaan? Ang sinasabi po ni BP Sara, gusto niya ng speedy trial. Karapatan niya ng nasasakdal na mabilis yung trial. Sa totoo lang, ang daming delay, di ba? Nakita nyo naman kung ilang beses dinelay ni Kapunan. Sinasadya tinalagan nilang i-delay yan. Okay. Ngayon, yung katwiran po nila, umaten ka para hindi ma-delay. Hindi maunawaan nito ni Rafaela David na yung mga abogado ni BP Sara, ang nire-represent niya siya. Kung umaaten yung abogado mo, para ka ring umaattend doon sa hearing. Kasi nire-represent ka ng abogado mo. Ang tanong, kailan po umabsent yung abogado ni BP Sara sa hearing? May time po ba na umabsent sila? Wala. Ibig mo sabihin ba dong yung 16 days naroon ng mga abogado ni BP Sara? Naroon. So, kung tumatagal po yung hearing, hindi po yan kasalanan ni BP Sara. Well represented siya. Alam niyo po, bakit po paulit-ulit nilang sinasabi na dapat dumalo si BP Sara? Alam niyo kung bakit?
Wala na silang maipansira kay BP Sara eh. Hindi na nagkiklik yung mga banat nila kay BP Sara. 11 days. Hindi illegal. Mary Grace Piatos, hindi illegal. Yung Inday Lustay, wala silang napapatunayan na nilustay ni BP Sara yung pera. So ano pa po ang kanilang ipambabanat? Yung death threat, hindi nila napatunayan na may death threat, na nag-death threat si BP Sara. So ano na lang po natitira? Di yung sabihin na lang nila na bakit hindi ka uma-attend sa trial? Kasi nga wala na talaga silang masabing akala ko ba mabigat ang ebidensya nyo? Akala ko ba pag nagsimula yung impeachment trial, talagang sigurado kayo, 100% conviction, sabi nyo. Sinabi yan wala naman kayong sinabi na pag hindi dumalo si BP Sara, hindi siya makukonvict eh. Teka, naguluhan ako. ulit, bura-bura. Wala naman kayong sinabi na ang tanging paraan nyo para makonvict si BP Sara ay umatin siya. Wala nun. Mabigat ang ebidensya namin. 110% convicted si BP Sara. Gaano kabigat ang ebidensya nila? Eto pa muna. Anuin muna natin yan. Sabi po ni BP Sara, fully represented ako nung ating defense team. Hindi naman ako abogado para sa impeachment. So wala akong matutulong doon sa proseso. Ano po ba ang ginagawa ng mga abogado doon? Magtatanong sila. Pag naroon po ba si BP Sara, pwede siyang mag-cross-examine? Pag naroon po ba si BP Sara, pwede siyang mag-object? Hindi rin pala eh. Bakit nyo po pinadadalo si BP Sara? Kasi wala na kayong wala kayong maiharap na ebidensya kay BP Sara. Kaya sinasabi nyo lang, kaya yan na guilty yan kasi hindi dumadalo. Utot nyo. Tigilan nyo na ang kaya nyo lang gawin kay BP Sara, imarites siya. Ano sabi ni Pulong? Tigilan mo na, kapunan, ang pagmamarites kay BP Sara. Okay. Vince Dizon, sabi ni Vince Dizon, May 20, 2026, wala nang lagpas dibdib. Wala nang lagpas dibdib. Nabaha sa Araneta Avenue dahil nilagay na 1.5 meter pipes. May ginawa raw sila sa Araneta Avenue. Noong May 20, wala na raw lagpas dibdib na baha sa Araneta Avenue. Ngayong August 16, 2026, lagpas tao ang baha sa Araneta Avenue. Congratulations! May silbing Vince Dizon. May silbi ka talaga. Katotokis mo. Wala na raw bahang hanggang dibdib. Tama! Dahil lagpas tao na yung baha. Mapapapiay ka. At dahil lagpas tao ng baha, pengi daw budget. Sabi ni Vince Dizon, nanghihingi ng budget. Puta. Lagpas tao na baha. Ang lakas nyo makahingi ng